Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating panambahan ngayong umaga. At salamat din sa ating praise and worship team na nanguna po sa ating pag-awit sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin sandali. Aming Amang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga, panibagong araw na ibinukas mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat sa biyaya ng buhay. At sa umaga pong ito, minsan pa, aming hinihiling sa iyo na buksan mo po ang aming mga isipan at bigyan kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mensahe ng aklat ng Leviticus ay mailapat namin sa aming pangkasalukuyang kapanahunan. Tulungan mo po kaming lahat, O Diyos, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang nalalabi pa ng naming oras sa panambahang ito. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Amen. At sa umaga pong ito ay nais nating i-welcome si Roderick Camilla. Pwede po ba ang pakitayo? Ayan po, sa taas, nasa likod. And si Jenny Lou Cernal. Saan po si Jenny Lou? Yan. Welcome po. Thank you for attending our worship service. Okay, tayo po ngayon ay nasa Leviticus chapter 8 na. No? At ang ating pong pag-uusapan dito is about the ordination of the priesthood. So yung unang 5 kabanata ng Leviticus ay isang unit siya. Chapters 1 to 5. At ito po ay tumalakay doon sa mga sacrificial system ng para sa pangkalahatang mamamayan ng Israel. Ang mga kabanata 6 at 7 naman po ay tumalakay naman ito sa mga paghahandog na ginagawa naman ng mga priest o yung mga saserdote nila. At isang unit din yon. Yung chapters 8, 9, and 10 ay isang unit din ho yan. And it's all about the ordination of the priesthood. Ang chapter 7 at chapter 8 po ay merong malaking pagitan. No? Bago po nag-chapter 8, marami na hong naganap. Marami nang pangyayaring naganap. Sa pagkatapos ng chapter 7, bago po nagkaroon ng ordination ng priesthood. At ang ilan po sa mga very significant na naganap in this period of time, between chapter 7 and chapter 8 ay yung pong pagtatayo nila ng golden calf. Diyan po naganap yun. So, kaya habang ibinigay ng Diyos yung instruction sa kanila, paano sila, yung mamamayan ay maghahandog ng alay sa Diyos, at kung paano yung mga priesthood ay maghahandog ng alay sa Diyos. No? Then, bago po nagkaroon ng golden calf, ay nangyari po yon. So may instruction na ang Diyos. So para pag natayo na yung tabernacle, alam na nila kung ano ang gagawin nila. And during this time po, nangyari yon, yung golden calf. At sino ang namuno doon? Yung kapatid ni Moses, si Aaron. Na ngayon ay i-ordain siya as the first high priest ng Israel. Now, it tells us a lot of things about the character of God. Imagine niyo po, yung namuno para sa pagtatayo ng golden calf. At around 3,000 na tao ang pinaslang ng Diyos doon. Ay si Aaron, na pagkatapos niyang gawin yon, ngayon i-ordain siya as the first high priest ng bayang Israel. So dito pa lamang po ay makikita natin na anong karakter meron ang Diyos natin. No? And then, sa pagitan din po na chapter 7 at chapter 8, dito na natayo yung tabernacle.
So, ibig sabihin, during this time, nagkaroon na ng construction ng tabernacle. So, nauna po yung golden calf, and then pagkatapos doon ay itinayo na yung tabernacle. So, nakaset up ng lahat. At ngayon, i-ordain na yung pong priesthood. Dito rin makikita natin na binubuo na ng Diyos ang isang society, no? Yung societal structure ng Israel. Dahil ang Israel po ay piniling bayan ng Diyos, piniling tao ng Diyos, upang sila ang magdadala ng kaliwanagan sa sanlibutan. Sila yung hinirang ng Panginoon na gaganap doon sa tungkulin na yon. At kailangan silang ihanda para doon. Now, ito pong ordination priesthood ay at makikita natin dito, ang isa sa mga pag-aaralan po natin dito ay yung pong obedience, yung pong holiness, at yung precise instructions ng Diyos sa kanila. So it details the ordination of Aaron and his sons. At alam natin na si Aaron ang nanggaling po sa tribe ni Levi, at yung kanyang mga anak, ang mga common priest, ang siyang gaganap sa tungkulin upang ang mamamayang Israel ay magabayan sila sa kanilang holy living. Magabayan ang mga mamamayan kung paano sila susunod sa Diyos. Kaya they carry the authority of God's Word. Meron silang tungkulin sa Diyos at meron silang tungkulin sa kanilang mamamayan. Ang tungkulin nila sa kanilang mamamayan ay i-officiate yung kanilang paghahandog. Sila po yung mag-o-officiate ng paghahandog na ginagawa ng mga mamamayan. And at the same time, they have the responsibility to God. Kasi they themselves must offer their own sacrifices to the Lord. So, kaya ito pong priesthood na ito ay nakalaan na ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. So, may tungkulin sila na kanilang tinanggap buhat sa Diyos na gabayan ang mga tao sa kanilang spiritual na pamumuhay at panatilihin ang kabanalan sa kanilang bayan. Sila yung magiging mga tagapagmasid, sila yung mga magbabantay upang mapanatili na mayroong kabanalan ng kanilang bayan. Kaya't mayroong mabigat na tungkulin ang mga priest na ito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mamamayan. Kaya kapag sila ay nag-fail, mas mabigat ang kaparusahan na kanilang tatanggapin. Kaya seryosong bagay po ito. And makikita ho natin na doon sa instruction ng Diyos, very precise ang instruction ng Diyos sa kanila. Dahil ayaw ng Diyos na meron silang maging dahilan na kaya hindi nila nagawa dahil hindi nila naintindihan. Kaya napaka-detalye ng mga instruction ng Diyos. Napaka-precise kung ano ang dapat nilang gawin. Kasi hindi sila pwedeng mag-iba sa gusto ng Panginoon. Kailangan to the letter ang kanilang pagsunod. And also, itong instruction ng Diyos na ito, gaano man ito kumbaga po parang hindi siya parang it doesn't make sense even for us today. No, parang it doesn't make any sense at all. But remember, hindi sila ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Kaya kahit it doesn't make sense to them, they have to follow it. Minsan sa atin din po ganyan. Parang walang sense yung sinasabi ng Diyos sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon. At ang pinag-uusapan natin is libu-libong taon na ang nakaraan. Pero what makes sense to God is what makes sense to Him.
Hindi po importante what makes sense to us. What is important is what makes sense to God. And they have to be obedient. No? At very simple lang po, pag makikita natin from the time of Exodus hanggang ngayon sa chapter 8, makikita po natin na what really matters to God is obedience. And very simple lang po ang equation ng Diyos. Sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Sumuway kayo, parurusahan ko kayo. Ganun lang po kasimple yung equation ng Diyos sa kanila. But time and time again, nakita na ho natin sa kasaysayan, and even in the Bible, na ang patuloy na pagsuway ng mga Israelita ay nagdulot sa kanila ng kapighatian hanggang sa mga oras na ito. So, kaya God is true to His Word. If you obey, I will bless you. If you disobey, I will punish you. Very clear. Bago pa ho sila pumasok ng promised land, yun na ho ang sabi ng Diyos sa kanila. Kaya, dito po sa sacrificial system nila, their obedience is being tested. And lahat ng instruction ng Diyos, makikita natin paulit-ulit na binabanggit dito ni Moses as ordered by the Lord. Ipinag-utos ng Diyos, ipinag-utos ng Diyos, ipinagagawa ng Diyos. Paulit-ulit ho yun, several times in chapter 8, makikita natin. So, ganun po kahalaga yung obedience na yon. And that obedience will lead them to a life of holiness. Kapag tayo po ay sumusunod sa nais ng Diyos, it is leading us to a life of obedience. If we disobey, then yung kabaligtaran po, it will lead us to life of disobedience and unholiness. And that entails punishment dahil our God is a God of love, but He is also a God of justice. Kaya hindi niya papayagan na yung pong guilty will go unpunished. Otherwise, kapag pinahintulutan niya yon, then He is no longer a God of justice. So, balanse po ang Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay maawain, mahabagin, slow to anger, pero pag na-reach na yung time limit at hindi nag-repent yung tao, then he will suffer the consequences of his sins. Ganun pa rin po ang formula ng Diyos kahit sa atin, sa panahon natin ngayon. If you obey, I will bless you. If you disobey, I will punish you. As simple as that. Ito po yung garments na pag-uusapan natin. Pero I will not go into the details of this kasi tinalakay na natin to sa Exodus. If you remember, this is in chapter, I think, 28 or 29. Tinalakay na ho natin yung bawat, garments na yan, yung bawat part ng garments ng high priest. Yung pong medyo maborloloy ng gusto, medyo elegante, yan po yung kasuotan ng high priest. Yan yung isinuot kay Aaron. At yung mga sumunod na high priest na. Yung nandun po sa medyo simple lang, yan yung para sa mga common priest, doon sa mga anak ni Aaron. Simple lang siya. Hindi siya masyadong maborloloy. So, lahat ng yan, may mga ibig sabihin po yan. Lahat yan ay may sinisimbolize. And we will not go into the details of it because we have taken that up in Exodus chapter 28 and 29. Pero yan po yung magiging sentro ng ngayon, ng chapter 8. Dahil yan yung isusuot ni Moses. At si Moses po dito ay bagamat siya po yung pinaka-leader ng buong Israel when they came out from Egypt. And during that time, wala pang established na priesthood, kaya wala pa mag-o-officiate. Kaya ang dinesignate ng Diyos na mag-officiate ay si Moses. Kaya si Moses po ang nag-officiate ng ordination ni Aaron, ng kanyang kapatid.
at ng kanyang mga pamangkin, yung mga anak ni Aaron. Si Moses po ang nag-officiate ng lahat ng yan. Then after that, si Aaron na. And then tapos, yung mga sumunod na pong high priest and the common priest. Wala na si Moses doon. Okay? So again, ditin ko po, may naging mahabang panahon na ang lumipas, marami nang nangyari, no? Mula chapter 7 hanggang chapter 8. Hindi po magkasunod yan. Dahil doon na nga po naganap yung golden calf at doon na naitayo ang tabernacle. And now the tabernacle is ready. It has to be consecrated. Kailangan na ng priesthood para mag-o-officiate na. At para maging official na ang lahat. Ito pa po ang isang representation, no? Hindi na natin pupuntahan yun. Pinakita ko lang, no? Tingnan nun natin ito, Leviticus chapter 8. At isa-isahin natin ang mga talata dito. Adonai, Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, said to Moses. So it's a direct instruction from God Himself to Moses. Take Aaron and his sons with him. The garments, yung pinakita ko po kanina, yung garments na yon. So nagkaroon din ng preparation, may tahiang nangyari, may mga pagdidesign na nangyari po according sa description din ng Diyos. The anointing oil, and of course, ang anointing oil na ginagamit dito is, sangayon po sa kasaysayan, ay olive oil na unang piga. No, yung unang piga na hindi po ginamitan ito ng modern machinery. Talagang pinigayan ng kumbaga the natural way. And then yung unang katas nun, yun po yung ginagamit nila dyan. The bull, for the sin offering. So yung sin offering, we have learned na ito po yung hataat. Kung natatandaan nyo. So the sin offering, para ito sa purification. Gagamitin nila itong bull sa purification. At yung bull po, ito ang pinakamahal sa lahat ng offering. Pinakamahal yan. No? And then, ang sabi po dyan, the 2 rams. So ang requirement, bull and 2 rams, no? Yung bull para sa purification offering, yung 2 rams ay gagamitin para sa burnt offering. Okay? And of course, as by now, I believe you know what burnt offering is, what hataat is, what ola is. No? Pamilyar na kayo doon. And the basket of matzah. Yan po yung gagamitin naman sa minka. So we have the purification offering. Meron din po tayong burnt offering, and then meron din silang minka, which is the grain offering. At ang utos ng Diyos, assemble them, the entire community. Where to assemble? At the entrance to the tent of meeting. So ibig sabihin, buo na po yung tabernacle. No? Now, pag sinabi po nating entire community, not necessarily yung 3 million na tao i-assemble niya. So, ang implication po dito, the entire community, dapat lahat yung 12 tribes represented during that time. So, kaya ang i-assemble dyan ay the elders and the leaders of the community. And of course, nandoon din po yung mga mamamayan. No? Hindi lang yung mga leaders, but yung mamamayan. But it doesn't necessarily mean yung entire 3 million na yon ay i-assemble niya doon at the entrance of the tent of meeting. Now, when we say the entrance to the tent of meeting, hindi rin po necessarily ang ibig sabihin yan yung mismong dun sa gate. Kasi it's impossible na i-assemble silang lahat dun sa may gate. Ibig sabihin lang po niyan, yung entrance is part of the east. So, i-assemble mo sila. So, kung ipaparaphrase po natin, i-assemble mo ang mga leaders, ang mga elders, ang mga representatives ng mga tribes doon sa eastern part. Yun po yun. So, yun ang instruction ng Diyos kay Moses, no? So, kaya hindi niya pwedeng dalhin sa north yan, hindi niya pwedeng dalhin sa south, hindi niya pwedeng dalhin sa west. Doon ka sa east.
Doon kayo mag-a-assemble. At dapat present lahat ang mga leaders and elders, lahat ng mga representatives ng tribes ay dapat nandoon. Dahil ito ay mahalagang event sa bayang Israel. Verse 4, Moshe did as Adonai ordered him. So kung ano ang sinabi ng Diyos, sinunod ni Moses. And the community was assembled at the entrance to the tent of meeting. Now this is not only a time of ordination of the priesthood, but this is also a time of worship. So, kaya't ang pag-worship po nila sa Diyos ay base sa kung ano ang instruction ng Diyos. Mapapansin po natin, mga kapatid, lalo na sa ating kapanahunan, ang uri ng pagsamba na ginagawa nating mga Kristiyano ay sang-ayon sa ating design, sang-ayon sa ating gusto, sang-ayon sa ating type na pagsamba. And most of them, makikita ho natin, ay it is touched by a human hands and not really according to what God has ordered him. No? So kaya dito ay makikita ho natin na si Moses to the letter ay sumusunod sa kung anong iniutos ng Diyos na ano ang uri at paraan ng pagsamba sa Kanya. Sa atin po ngayon mapapansin natin, no? Hindi ko alam kung acceptable pa ba sa Diyos yung pagsambang ginagawa ng karamihang mga born-again Christians. Well, doon po sa hindi born-again, we have no doubt na it's not acceptable to the Lord. Ang question po doon sa mga mananampalataya sa atin, na talaga bang sinasamba natin ang Diyos sa pamamaraang gusto niya o sa pamamaraang gusto lang natin? And how do we check on that? Of course, we will always go back to the scripture. Kaya nga yun po yung sinasabi ko, na when we read the scripture, it seems it doesn't make sense na yun ang gagawin nating pagsamba. Kasi sa tingin natin hindi na makabago. Pero yun po yung nasa Bible eh. Yun ang gusto ng Diyos eh. At yun ang mahalaga. Kung ano yung gusto ng Diyos, hindi kung ano yung napapanahon. No? Kaya mahalagang inaaral talaga ang Biblia para makita natin ano ba ang gusto ng Diyos. And for all you know, the book of Torah, the first 5 books of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, makita po natin dito, ito ang naglahad sa atin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan at kung anong ibig sabihin ng kabanalan at ano ang dapat gawin upang mapalapit tayo sa Diyos. And please remember that the New Testament writers from Matthew to Revelation, wala ho silang ginamit na Bible noon, kundi ang Old Testament. Yun ang Bible nila, yun ang kanilang reference sa lahat ng kanilang pagsusulat. No? So Moshe did as Adonai ordered him. Kung ano inutos ng Diyos, sunod si Moses. Remember, Moses and Aaron and his sons, they are all servants of the Lord. Hindi sila ang, kumbaga, sila po ay lingkod, hindi sila mga Panginoon. Sila ay mga lingkod. Sila ay mga servants. Kaya, nararapat lang na sumunod sila kung sino yung master, which is walang iba kundi ang Diyos. Verse 5, Moses said to the community, "This is what Adonai has ordered to be done." Referring now to the previous chapters, mula po Exodus chapter 20 up to Leviticus chapter 7. So sabi ni Moses, ito na yung sinasabi ng Diyos. Ito na yung ipinapagawa ng Diyos. Buo na ang tabernacle at
Tinuro na sa atin, binigyan na tayo ng instructions kung ano ang gagawin sa mga pagsasacrifice, at eto na, i-ordain na ang high priest at ang maglilingkod sa tabernacle. Eto na yung iniutos ng Diyos. Gagawin na natin, isasakatuparan na natin. No? Tapos na yung instructions, lahat po, na itayo na ang tabernacle and all that. They have to begin officially ang kanila pong paghahandog sa Diyos. Magsisimula na. Okay? So, niliwanag ito ni Moses sa kanila. Kumbaga, klaro sa kanilang lahat ang ginagawa natin, iniutos ng Diyos. Hindi kapritsyo ko to. Hindi ako ang may gusto nito. Hindi ako ang masusunod dito. Ang masusunod dito ay ang Diyos. At ito ang ipinagagawa niya sa ating lahat. Kaya tayong lahat ay susunod sa Kanya. Moshe brought Aaron and his sons, wash them with water. What is this all about? Wash them with water. Ang counterpart po niya sa time natin is water baptism. Oh, parang winoter baptize muna sila, si Moses at saka, si Aaron at ang kanyang mga anak. So, kung paano sila hinugasan, I do not know. But they were washed with water as a sign of purification. At yun po yung ritual na kailangan nilang gawin bago sila lumapit sa Diyos. No? Wash them with water. Kaya po sa isang bagong tanggap sa Panginoon, bagong born-again Christian, it is mandated by the Bible na sila ay i-baptize in water. This is exactly the same what Moses is doing now with Aaron and his sons, baptizing them with water. Verse 7, put the tunic on him. Bilangin niyo po kung ilan yung isusuot kay Aaron. Put the tunic on him, wrap the sash around him, clothe him with the robe, put the ritual vest on him, wrap around him the decorated belt, and fasten the vest to him with it. He put the breastplate on him, and on the breastplate, he put the Urim and Tumim. Now, para po doon sa hindi pamilyar kung ano po yung Urim and Tumim, ito po ay isang pouch na meron pong nakalagay na bato. At ang bato ay kulay itim at kulay puti. Yung Urim and Tumim. At ito po ang ginagamit ng high priest na panghusga. No? Kung white, siyempre tama. Kung black, mali. Yun po, kasama yun sa kanyang kasuotan. So ilan na po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urim and Tumim. So, sabi ko nga ako kanina, hindi na natin i-discuss. Unless na gusto ninyo, kasi yan po ay diniscuss na natin sa Exodus. Kung natatandaan nyo, o hindi nyo na natatandaan. So, basahin nyo na lang ulit. No? Pero yan po, may mga ibig sabihin ang lahat ng yan. Verse 9, he set the turban on his head, and on the front of the turban, he affixed the gold plate, the holy ornament, as Adonai had ordered Moshe. Ilan po yung nakasuot kay Aaron? Hindi nyo nabilang? 8. Yung Urim and Tumim, isa lang po yun. Nasa pouch yun eh. Ayan. Sige, bilangin natin. Tunic, yung sash, yung robe, yung vest, yung belt, yung breastplate, Urim and Tumim, and then yung turban. At saka yung, tama, turban. Hindi po, kasi yung gold plate na yun yung nasa harap niya. So, total of 8. Okay? Yung iba siyam, yung iba 8. 8 lang o. 8 lang siya.
Okay? So anyway, lahat yan may symbolism lahat yun. Now, bakit po ganoon? No? Because, siyempre po, si Aaron ay high priest. Siya lang ang allowed pumasok sa Holy of Holies once a year. Representing the nation of Israel before God. At pag lumabas siya doon, he is representing God to the people of Israel. Napaka pong position ito, no? Ito ay mas mataas pa kaysa sa prime minister, or mas mataas pa ito kaysa sa president, mas mataas pa ito kaysa sa king. Kaya napaka-sensitibong posisyon ito. Kaya po, kailangan magbihis siya ng very dignified. Iginagalang, nire-respeto. At lahat po yun ay may symbolism lahat yun sa harapan ng Diyos. Okay? So dito, makikita po natin, principle learned mga kapatid, mahalaga po sa Diyos na pag tayo'y haharap sa Kanya, maayos ang kasuotan natin. Hindi naman pero wag po tayong haharap sa Kanya. Remember, every Sunday na tayo pumupunta dito, wala naman tayong pinupuntahan dito kundi ang Diyos, hindi po ako. Ang pinupuntahan natin dito ay walang iba kundi ang Diyos, at tayo'y haharap sa Kanya at sasamba. Kaya sa bawat Sunday na tayo po ay magpiprepare para pumunta rito, piliin na natin yung pinakamagandang kasuotan natin. Maayos, na plancha, na labhan. Kung natatandaan nyo, di ba? Sabi sa kanilang lahat, 3 araw, maglinis kayo bago kayo marap sa akin. At walang haharap sa akin ang hindi malinis. Lalaman nyo tayo sa kabundukan eh. Tayo nasa syudad. So kaya, lagi mo natin mag-church tayo, haharap tayo sa Diyos, magbihis tayo ng maayos sa pagharap sa Kanya. Ikaw nakabarong ka, maayos na kasuotan sa pagharap sa Diyos. Sa tingin mo, kung ang kasuotan, kung harap ang presidente ng Pilipinas, at tanungin mo yung sarili mo, ito bang suot kong to acceptable kaya ito sa Malacanang? Kung sa tingin mo hindi acceptable sa Malacanang yun, di lalong hindi acceptable sa harapan ng Diyos yun. Now, sabi rito, then Moshe took the anointing oil and anointed the tabernacle and everything in it, thus consecrating them. Bakit ito kailangan gawin ito? Kasi yung tabernacle is made by human hands. Ito ay hinipo, ginawa ng tao, kaya kailangan i-consecrate ito. Kailangan pabanalin ito. And the way to do it, ang instruction ng Diyos is i-anoint yung buong tabernacle. Ibig sabihin po, yung loob at labas, yung pong mercy seat, yung na nasa Holy of Holies, yung pong altar of incense na nasa harapan ng Holy of Holies bago ka pumasok, yung table of showbread na nasa kanan, yung pong menorah na nasa kaliwa, and then paglabas mo, yung laver, yung pinakahugasan nila doon, and then the brazen altar. So, ang lahat ng ito ay kailangang i-consecrate para sa Diyos. No? Kasi doon po bababa ang presensya ng Panginoon sa lugar na yon. Kaya ang instruction kay Moses is anoint with oil the tabernacle and everything in it. Lahat po nang nandoon, yung mga binanggit ko na pa. Thus, consecrating them. Which means, walang ibang purpose yan, tabernacle na yan, kundi sa pagsamba sa Diyos. Huwag niyong gagamitin yan
sa kung anumang event. Huwag niyong gagamitin yan para sa ibang bagay. Gagamitin niyo lang yan sa intended purpose niya. Okay? He sprinkled some on the altar 7 times. Well, alam na natin kung bakit 7 times. It's God's number, the perfect number of niya po yun, no? Nung anointing oil na yon. Anointing the altar with all its utensils and the basin with its base to consecrate them. So yung pong altar dito, anointing the altar with all its utensils, yung po yung brazen altar sa labas. May mga kasangkapan kasi doon na ginagamit nila, no? Pag naghahandog sila. At yung basin, yung pong laver na nasa harapan, yung kanilang hugasan, kailangan i-consecrate yun sa Diyos. He poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. So after anointing the tabernacle, after anointing the brazen altar and the laver, then Moses proceeded to anoint Aaron with oil. Dahil siya yung unang-unang high priest. And si Aaron, again, was consecrated for the Lord. Here we can see the mercy of God, no? Aaron, who led the building of the golden calf, is now being consecrated to the Lord, is now being anointed for the service of the Lord. So, mga kapatid, we can see the character of God, we can see the nature of God dito po sa mga pangyayaring ito, na kahit na gaano kalaki ang nagawa mong kasalanan, kahit na ano pang kasalanan ang nagawa mo sa iyong buhay, pero pag nagsisi ka at lumapit sa Diyos, gagamitin ka ng Panginoon. Section now, naiiyak ako kasi marami akong kasalanan eh. At hindi karapat-dapat na tumayo rito sa likuran ng pulpito ng Diyos at mangaral ng kanyang banal na salita. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa kabila ng karumihan at kasalanan ko sa buhay, alam ko pinatawad ako ng Diyos at ako po ay ginagamit niya sa paghahayag ng salita niya, sa pagtuturo ng salita niya. At mas malaki ang kaparusahan ko kaysa sa inyo kapag ako po ay nagkasala. Mas malaki ang pananagutan ko. Huh? But thanks be to God dahil, kapatid, ano man ang laki, lalim ng ating kasalanang nagawa, kung tayo po ay lalapit lang sa Diyos at hihingi ng tawad sa Kanya, hindi lang niya tayo patatawarin, gagamitin pa tayo. Ang Diyos ay slow to anger, mapagpatawad. But of course, you will suffer the consequences of your sins. But nonetheless, the Lord will use you. And ito ho ang isang kita nating katunayan, di ba? Inanoint pa, kinonsecrate pa sa pinakamataas na posisyon si Aaron na nanguna sa paggawa ng golden calf, which is an abomination to the Lord. And yet he was anointed, he was consecrated for the service of the King. So, it's our repentance, it's our availability. Gagamitin ka ng Panginoon. In verse 12, he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. So Aaron, from this time on, ang tungkulin mo ay pangalagaan ang kabanalan ng bayang Israel. I-guide ang mga tao
proteksyonan ang mga tao, turuan ang mga tao, i-officiate ang mga sacrifices na ito. You lead the priesthood. You are the leader of the priesthood. Nabigat yung tungkulin ni Aaron, ano? Bigat po. In verse 13, Moshe brought Aaron's sons, clothed them with tunics, wrapped sashes on them, and put headgear on them as Adonai again had ordered Moshe. So doon sa mga common priests, very simple lang yung kanila pong sinuot na garments, no? Yung sinuot nilang uniforme para sa kanilang paglilingkod. To distinguish kung sino yung high priest, kung sino yung common priest. But still, kita natin na hindi rin sila ordinary doon sa mamamayan. Meron silang specified na kung ano ang kasuotan na gagamitin nila. So again, as I have said, mahalaga po sa Diyos yun. Mahalaga sa Kanya. Na seryosong pangyayari ito sa ating buhay na tayo ay sasamba at maglilingkod sa Panginoon. So we cannot take it lightly. Everything is taken into account, including our clothes that we wear. These are all important to the Lord. Verse 14, then the young bull for the sin offering was brought. So dinala na ho yung pinakamahal na handog na bull para po sa purification offering. So after nung washing, no, ni Aaron at saka nung kanyang mga anak, here comes the offering na. And the first one was the hataat, which is the purification offering. As we have learned in the past, when we come before the presence of the Lord, we have to be clean. Kaya nga, malinis. Nahaharap tayo sa Diyos. Maayos ang kasuotan, malinis sa harapan ng Diyos. Kung tayo iharap sa Kanya. At ang pamamaraan nila noon, unang-una ay yung pong bull, yung purification offering. At ganoon din po, hindi lang para kay Moses, hindi lang para kay Aaron ito, kundi pati sa kanyang mga anak. At ito po ay sinimulan nila habang buhay pa yung bull, hindi pa siya kinakatay. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay ipapatong ang kanilang mga kamay doon sa bull, doon sa hayop. At ang tawag po dito in Hebrew is semika. So they will do the semika. Ano po yung nature ay ipinapakita nila doon sa innocent animal, doon sa bull. Yun po yung tinatawag nating pagta-transfer. Tina-transfer na doon sa hayop. Innocent animal, yung kanilang sinful nature, yung kanilang makasalanang kalikasan. So they will lay their hands on the head of the bull for the purification. After it had been slaughtered, so pagkatapos nung semika, then kakatayin na po yung hayop, Moshe took the blood and put it on the horns of the altar all the way around with his finger. Aling altar po ito? The brazen altar outside. Doon yung nasa courtyard. Diba, kung natatandaan niyo po yung design nun, meron siyang parang sungay, 4 na sungay. Yung po yung papahiran niya ng dugo ng bull na kinatay na yun. Huh? Thus purifying the altar. That's the very purpose kung bakit nilalagyan ng dugo yung horns ng brazen altar. To purify the altar. Again, to consecrate that altar, that altar, the brazen altar will only be used para po dun sa mga sacrificial offering nila. Now, the remaining blood, he poured out at the base of the altar. Again, sa brazen altar pa rin, and consecrated it to make atonement for it. When they started the first time that they have used the brazen altar, yung pong gatong doon, hindi sila ang nagsindi.
The fire came from heaven. Ang Diyos ang nagsindi nun. No, isipin niyo po kung ikaw nandoon, no? May nakikita kang apoy galing sa taas. Sisindihan yung ano na yan. Diba? What an event. What an event. So he poured out at the base of the altar the blood of that bull and consecrated it to make atonement for it. Verse 16, Moses took all the fat on the inner organs, the covering of the liver, the 2 kidneys and their fat, and made it go up in smoke on the altar. And this is what I was telling you about earlier. Para sa atin, sa panahon natin ngayon, it doesn't make any sense anymore. Bakit kailangan yung taba ng mga internal organs? Bakit kailangan yung covering ng liver? Bakit 2 kidney at yung taba nun? Diba? Kaya susunod lang gusto ng covering ng liver. Gusto ng yung taba ng mga internal organs. And then sunugin doon sa brazen altar. Now the brazen altar is now ready for the sacrificial system. Kaya nakita ho natin na kung ano para maintindihan nila na yung ginagawa nila ay nakakarating sa Diyos because of the smoke. Kailangan umusok yun. Kailangan umusok yun. Kaya ho taba, di ba yung taba pag sinusunog, mas mausok yun eh. Pag nagba-barbecue tayo, di ba, pag may taba, mas mausok yun. Verse 17, but the bull, its hide, its flesh, and its dung. No? Yung hide, yung balat ng bull. Yung kanyang laman, yung flesh, and its dung, pati kanyang dumi, were taken outside the camp and burned up completely as Adonai had ordered Moshe. Saan dadalhin yung laman, yung balat, pati yung dumi nung bull? Outside the camp. At alam mo natin, no, napag-aralan na natin, malayo dun sa kanilang pinagkampuhan, dadalhin nila yun doon. Doon susunugin yon, and they will be using an ordinary wood. Di ba? Kaya, di ba, pag kayo po ay nag-iite, di ba? Pinapahira natin ng sauce, babaliktad, chinecheck, ano. Pero pag nagsusunog ka ng basura, hindi mo naman binabaliktad mo yung basura, chinecheck mo, di ba? Ano pong ginagawa natin pag nagsusunog ng basura? Talagang tapos sunog yan, masunog ka kung masunog. What does it symbolizes? Nabanggit ko na po ito nung nakaraan ng ating pag-aaral. Where was Jesus Christ crucified? It's not inside the camp. He was crucified outside the camp. Kaya po si Jesus Christ, when He was crucified outside the camp, no, hindi sa loob, kundi outside the camp, ang sinisimbolo din po nito mga kapatid, si Jesus Christ ay parang yung basura na sinunog. Pero basta sa outside the camp ginawa, alam nila kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya si Jesus Christ, imagine niyo po, no? Siya ay humantong hanggang doon na para siyang isang basurang sinusunog sa labas ng kampo. Para ikaw at ako ay mapatawad lang sa kasalanan natin. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yan ang sinakripisyo ng Panginoong Hesus. No? Now, let's continue in verse 18.
Tapos na po yung bull. Tapos na yung purification of. Kung sinisimbolize nitong burnt offering dito is a complete dedication. Now you have been washed with water. Now the bull has been offered. You have transferred now your sinful nature to the bull. Now you are ready to offer yourself, to fully dedicate yourself to the Lord. Ibig sabihin nun nito, wala nang atrasan to, Aaron. Dedication na sa Diyos. So the ram for the burnt offering was presented. Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. So before it was ginawa ni Aaron at saka nung kanyang mga anak, again they performed the semika. They laid their hands on the ram, no, as an act of transferring their sins to the ram. And telling the Lord, we are dedicating our lives to you. Full dedication. Kaya kapatid, kung dinedicate mo na ang buhay mo sa Diyos, wala na hong atrasan yan. Lord, sorry, nagkamali ako. When you dedicated your life to the Lord, hanggang kamatayan na po yan, mga kapatid. Nakalaan ka na para maglingkod sa Diyos. Nakalaan ka na para sumamba sa Diyos. Remember, in the New Testament, in 2 Peter, we were told that we were the royal priesthood of God. And after it had been slaughtered, Moses splashed the blood on all sides of the altar. Ginawa doon sa bull, yung brazen altar. Binuhos doon, no? To consecrate that brazen altar. When the ram had been cut in pieces, Moshe made the head, the pieces, and the fat go up. Yung bull po, yung flesh, yung hide, yung dung, were burned outside the camp. Dito po sa ram, lahat, pati ulo, sinunog doon sa brazen altar. It's complete 100% dedication to the Lord. Sinunog po yun doon. That's the first ram. Tandaan nyo, dalawa yung rams na ihahandog, no? When the inner organs and the lower parts of the legs had been washed with water, Moshe made the entire ram go up in smoke on the altar. It was a burnt offering giving a fragrant aroma, an offering made by fire to Adonai, again, as Adonai had ordered Moshe. Napansin niyo po, ulit yun, as Adonai had ordered Moshe. And when words o Bible, meron pong great significance yan. Upang ipabatid sa mga tao na ang kanilang ginagawa ay bilang pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang iniutos ng Diyos. Verse 22, then the other ram, yung pangalawang ram, was presented. And this is now the ram of consecration. Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Pangatlong beses na. No? They performed semika again. And alam na natin kung ano ibig sabihin nun. After it had been slaughtered, Moshe took some of its blood and put it on the tip of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Now, bago ko po puntahan yung verse 23, nais ko lang pong bigyan natin ng pansin. Bakit pa ulit-ulit? Meron ng bull, meron ng unang ram, may pangalawang ram, na the same din naman yung kanilang ginawa. Ipinatong ang kanilang mga kamay for the transfer. No? Here is the principle, mga kapatid. Ang kasalanan pwedeng maganap sa ilang saglit lang.
takes a while. Ang kasalanan, segundo lang, pwede nang makomit. Pero yung malinis ka doon sa kasalanan na yon, it takes a while. Okay? But here is beauty of our Lord Jesus Christ. Nagkasala tayo ngayon. The moment na na-realize natin at sincerely in our hearts nagsisi tayo, as soon as we repent of our sins, ask for His forgiveness, He will forgive us in no time. Bakit to? Kasi ginawa ng lahat ng Panginoong Hesus yan para sa atin. Sa kanila po, hindi. It will take time. Mamaya makikita pa natin kung maabutan natin. Pero may tanong, ngayon, yung dugo ng unang ram, ibinuhos doon sa brazen altar. Ngayon naman, saan ho inilagay? Sa kanang tenga ni Aaron at sa kanyang kanang hinlalaki at sa kanyang lalaki sa paa. Does it make sense? Bili mo, di ba? Papahiran ng yung dugo ng second ram, ipapahid sa kanang tenga ni Aaron, sa kanang hinlalaki sa kamay, at sa kanang hinlalaki sa paa. Ano ibig sabihin? Malalaman nyo yan sa chapter 14. Chapter 8 pala. 8:14 po ang explanation yan. Huwag na muna natin pag-usapan ngayon, bakit ganoon. Pero kung isipin natin ngayon, di ba? Ano nito? Kung hindi natin naiintindihan ang pinanggagalingan niyan at ang background niyan, it doesn't make sense to us. But it will only make sense kapag naiintindihan na ho natin. Kaya sa chapter 14, huwag kayong ma-absent. Verse 24. Next, Aaron's sons were brought, and Moshe put some of the blood on the tips of their right ears, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet. Then Moshe splashed the blood on all sides of the altar. Ganon din yung ginawa doon sa mga anak ni Aaron. He took the fat tail, all the fat covering the inner organs, the covering of the liver, the two kidneys with their fat, and the right thigh. From the basket of matzah. Okay, tapos na yung burnt offering. Minka naman ngayon. Daming seremonya, di ba? Bull, 2 ram, meron pang water baptism, and then pagkatapos, ito naman, grain offering. From the basket of matzah that was before Adonai, he took 1 piece of matzah. Pa rin nung matzah, nung grain offering. 1 piece of matzah, 1 cake of oiled bread. Ibig sabihin, yun po ay inihaw. Niluto sa griddle. Okay? Griddle. Niluto sa sa griddle, oh. And then yung isa po, 1 cake of oiled bread, yan po yung binake. Okay? And 1 wafer. So, isang inihaw, isa pong binake, at isa ay ginawang wafer. And place them on the fat and on the right feet. Then he put it all in Aaron's hands and in the hands of his sons, and waved them as a wave offering before Adonai. So ito pong mga matzah na ito, itong grain offering ito, lagay sa kamay nila Aaron at nung kanya na. And then tapos above their shoulder, winave nila yan sa Diyos as an offering to the Lord. Now, kayo ba gusto nyo pagdalahin pa kayo dito ng ano? So kaya po, practicein natin.
Gustong-gusto ng Diyos yan. Nagtataas tayo ng kamay at nagwe-wave offering tayo. Gustong makita ng Diyos yan sa taong sumasamba sa Kanya. After all, kaya tayo pumunta rito para sambahin siya. At hindi yung nagbabago yan. Hindi naman ipinagbawal yan sa New Testament. At yan ay gusto ng Diyos na naghahandog tayo sa Kanya ng wave offering. Dati nga, sumasayaw kayo sa ano eh. Ano yan? Sa ubando? O sa, ano yan ang tawag doon sa piyesta rito? Karakol! Di ba? Gaganon-ganon pa kayo sa karakol. Oh. Bakit hindi natin gawin sa Diyos na totoo? Eh, sa karakol eh, gaganon tayo sa kara tsaka sa kol. Karakol. Gawin natin sa Diyos. Okay, mahiya. Moshe took them out of their hands and made them go up in smoke. Pagka-wave offering, kinuha ni Moses, dinala dun sa brazen altar. And sabi diyan, they were a consecration offering, giving a fragrant aroma, an offering made by fire to Adonai. So imagine natin, pag nagtataas tayo ng kamay, nag-wave offering tayo sa Diyos, no? Sa umpisa lang naman parang nakakailang. Pero pag linggo-linggo mo ginagawa yan, hindi na. Mamimiss mo na nga yan kapag hindi mo ginagawa yan. No? So Moshe took the breast and waved it as a wave offering before Adonai. Mismong si Moses, the high priest maker, ika nga, the leader of the entire nation of Israel, nag-perform ng wave offering. Pero sabi diyan, it was Moshe's form of lang, yung kay Moses, yung ginanon niya, pagkatapos niyang ihandog yon, pagkain niya yon. Okay? Kay Aaron, tsaka doon sa mga anak, pagka ganoon, binigay kay Moses, nilagay sa burnt offering. Ay, nilagay sa brazen altar. Ano yun, pagkain niya. Moshe took some of the anointing oil and some of the blood, which was on the altar, and sprinkled it on Aaron and his clothing. Yung oil, no? At saka po yung pinag-mix. Pagka-mix nun, winisik kay Aaron sa kanyang mga and consecrated Aaron and his clothing together with his son. Which means, it is only for the Lord. Have you noticed? Lahat po ng ginagawa nila ay para sa Diyos, hindi para sa kanila. Tapos na, boil the meat of the door of the tent of meeting, at the door of the tent of meeting, and eat it there with the bread that is in the basket of consecration, as I ordered when I to eat it. Whatever is left over of the meat and bread, you are to burn up completely. Verse 33, you are not to go out from the entrance to the tent of meeting for 7 days. So which means, tapos na yung seremonya, tapos na yung consecration. Okay? Pero bago kayo makapag-perform ng inyong duty, 7 days kayong titigil sa loob ng tabernacle. Or doon sa courtyard. Titigil. Hindi kayo uuwi sa bahay nyo. Nandiyan kayo for 7 days. So he ordered done what has been done today in order to make atonement for you. You are to be at the entrance of the for 7 days, thereby obeying Adonai ordered done, so that you immediately they will die. Ganong kabigat yun. Ganong kabigat yun. No? Aaron and his sons did all the things
through mga tatalakayin natin